Dumating ka, kami. Akala ko ay inimbita mo pati ang kasal ko. Isang masiglang salubong ang ibinigay ng kanyang kaibigan na si Rosa. Saktong oras na siya ay dumating sa simbahan para sa kasal na ito. Hindi ko gagawin yun, Sao Rosa, sagot niya, na may bahagyang pag-aalinlangan sa tinig. Alam ko naman yun, pero maiintindihan ko rin naman kung hindi ka pupunta, lalo't nandito rin si Marco, ex-boyfriend ni Isabela. Si Marco, na naging kasintahan niya ng halos 5 taon, ay nag-iwan ng mga alaala na mahirap kalimutan. 3 taon na ang nakalipas mula nang mahuli niya itong may ibang babae habang siya ay nasa Australia, nagtatrabaho. Pinuntahan niya ito upang sorpresahin sa kanilang 5-year anniversary, ngunit siya ang nagulat nang makita ang kanyang kasintahan na may kayakap na ibang babae sa labas ng apartment nito. Walang dahilan para hindi ako umattend. Duke, Marco at ako ay naghiwalay na matagal na. Next, sagot niya, na may ngiti sa kanyang mga labi, kahit na sa loob ay may mga katanungan pa rin. Mangha namang napatitig si Rosa sa kanya. Sigurado ka ba? Sigurado ako, Nix. Huwag mo na akong isipin, at mag-focus ka na lang sa kasal mo, okay? Naninigurado siyang sabi sa kanyang kaibigan, kahit sa kanyang puso ay may mga pagdududa. Sisigat pa sana si Rosa nang ay anunsyo na ng wedding organizer na magsisimula na ang kasal, kaya nagpaalam na siya at dumiretso sa loob ng simbahan. Alam ni Isabela na nag-aalala lamang si Rosa, pati na rin ang lahat ng kanyang mga kaibigan, dahil ngayon lang muli silang magkikita ni Marco mula nang sila ay maghiwalay. Nasaksihan ng mga ito ang sakit na dinanas niya noon, ngunit tanggap na niya na natapos na ang lahat sa kanilang dalawa. Kahit alam niyang magiging awkward ang sitwasyong ito para sa lahat, susubukan pa rin niyang magpanggap na ayos lang ang lahat. Tila ang mga kaibigan nila ang nahihirapang tanggapin ang hiwalayan, lalo na't may kasama pang ibang babae si Marco. Dito mo makikita kung bakit hindi tayo dapat makipag-date sa mga kaibigan natin, bulong ni Leah, isa sa kanyang mga kaibigan, habang pinapanood nila ang pagpasok ng aunt ni Rosa. Pareho silang hindi nakasali sa entourage dahil sa alanganin nilang schedule. Alam ko na ngayon, sagot niya, ang tono ay may halong panghihinayang. Si Marco at siya ay nasa parehong bilog ng mga kaibigan. Sila ay matalik na magkaibigan bago sila nag-risk na makipag-date, na ngayon ay labis niyang pinagsisisihan. Kung alam lang niya na ganito ang magiging katapusan nila, sana ay hindi na siya sumugal kay Marco. Umaasa kasi siyang hindi siya matutulad sa iba, lalo na't kilala na nila ang isa't isa mula pa noon. Ngunit pagkatapos niyang masaksihan ang eksena sa harap ng apartment nito sa Australia, napatunayan niyang wala silang pinagkaiba sa iba. Pero dapat alam din ni Marco na hindi siya pwedeng basta-basta magdala ng kahit sino sa ganitong pagtitipon. May karapatan siyang dalhin ang sinuman, Dan, at tiyak na tinanong niya sina Rosa at Carl tungkol dito at pumayag sila. Sana man lang naisip nilang nandito ka din. Wala na lang respeto, ba? Natawa siya sa reklamo ng kanyang kaibigan. Come on, Dan, chill. Okay, hindi niyo na ako kailangan pang isipin. Ngunit lalo lamang siyang sinaman nito ng tingin. Sa kabila ng tensyon, umiling na lang ito, lalo't nagsimula ng maglakad ang bride. Tahimik silang dalawa habang hinihintay ang pagdating ng bride sa altar, ngunit hindi niya maiwasang magawi ang kanyang tingin sa banda ng groom at ng katabi nitong best man. Naroon si Carl, ang groom, at si Marco, ang best man ni Carl, na parehong nakatayo ng may pagmamalaki. Mabilis na napaiwas siya ng tingin nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Marco. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang katawan dulot ng kahihiyan, dahil kanina lang ay nagyayabang siya sa mga kaibigan na hindi na siya apektado sa presensya nito. Ngayon, nagiging magnanakaw siya ng sulyap kay Marco. Kailangan mong manatiling nasa karakter, Isabela. Hindi ka pwedeng tumitig dyan sa kanya, sabi niya sa sarili. Pero paano niya yun magagawa kung panay rin ang sulyap sa kanya ni Marco? Napabuntong hininga na lamang siya at pinilit ang sarili na huwag nang muling sumulyap sa gawin na iyon. At nang matapos ang seremonya sa simbahan, agad silang nagdiretso sa resort kung saan gaganapin ang reception ng kasal ni Rosa at Carl. Dito ka na, kami, tawag ni Danica sa kanya. 5 sila sa isang lamesa kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na lalaki. Alam niya ang dahilan kung bakit hinayla siya nito agad, ayaw nitong makatabi niya sina Marco at ang bisita nito. Nagugutom na ako, sabi niya, sinusubukang alisin ang tensyon na nararamdaman habang papalapit na si Marco sa kanilang table kasama ang bisita nito.
Ako rin, sagot ni David, ang katabi niyang kaibigan. Napapagitnaan siya ni Danica at David, habang sa tabi ni Danica ay si Jasper, at sa tabi nito ay magiging pwesto ni Marco. Anong oras ba daw is-serve yung pagkain, Pat? Mga 15 minutes pa siguro. Pero may mga snacks naman doon na pwede nating kainin muna. Gusto mo ba? Tanong ni Pat. Sige, Tara, Danny. Kuha lang kami ng snacks. Anong gusto mo? Bilang niya sa kaibigan. Sumagot ito ng kahit ano, kaya tumango na lang siya. Tumayo na sila ni David para sana kumuha ng desserts nang saktong dumating na sina Marco sa kanilang table, dahilan para hindi na sila makaalis. Hindi maiwasang makaramdam ng kaba si Marco habang nasa harap nila ang kanyang mga kaibigan. Kahit anong pilit niyang iwasan ang tingin kay Isabela, bumabalik pa rin ang kanyang mga mata dito. 3 taon na mula nang huli niyang makita ang dating kasintahan at hindi niya maitatanggi na miss na niya ito. Kung may karapatan lamang siyang hawakan ito, baka hindi na siya humiwalay pa at maghapon na lamang na yamakap sa dalaga. Ito si Sofia, pakilala niya sa mga kaibigan. Bumati ang mga ito kay Sofia at ganon din si Sofia sa kanila. Kahit si Camila ay bumati rin sa kasama niya, isang bagay na ikinagulat niya. Hindi siya makapaniwala na maayos na ito, habang siya ay kailangan pang magbitbit ng kasama para ipakita na okay na siya sa hiwalayan nila. Girlfriend, tanong ni Danica na may taas kilay. Girl na friend, sagot ni Sofia. Si Marco ay hindi nagdadala ng kahit sino sa mga espesyal na pagtitipon maliban kung ang taong iyon ay espesyal sa kanya, kaya sa tingin ko, ikaw ay isang espesyal na kaibigan, kibit-balikat na sabi ni Danica bago ito bumaling sa mga katabi. Akala ko ba kukuha kayo ng snacks? Tanong nito kay Isabela at David. Heto na nga, madam, galit ka naman agad, Tara na nga kami, natatawang sagot ni David bago ito tumayo at hinayla si Isabela sa kamay. Gusto naman niyang sugurin si David dahil sa paghawak nito sa kamay ni Isabela, ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili at ipaalala na wala na siyang karapatan upang magselos. Siya ba yung ex-girlfriend mo? Bulong sa kanya ni Sofia nang nakaupo na sila. Tumango na lamang siya habang sinusundan ng tingin sina David at Isabela. Hindi niya talaga mapigil ang makaramdam ng inis habang nakikita ang dalawa na nagtatawanan habang namimili ng mga snacks. Ano namang nakakatawa sa donuts na natuhog sa stick, ha? Sanggal niya sa sarili. Ang ganda pala. Parang gusto ko ng na pumayag akong sumama sa iyo ngayon. Nakakainis naman, bulong ulit ni Sofia sa kanya, na nakaagaw ng kanyang pansin. Maganda ka rin naman, Moon, ang sabi niya, ngunit mabilis na iniwas ang tingin kay Isabela bago pa siya hindi makapagpigil. Pero mas maganda nga lang yung ex mo. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit mo pa siya hiniwalayan, gayong ang ganda-ganda niya. Ano pa bang wala siya na hinahanap mo? Hindi ko siya hiniwalayan, Moon. Siya ang nakipaghiwalay sa akin. Okay, sagot ni Marco, may halong inis. Ano naman ang ginawa mo, Marco, para iwan ka niya? Alam mo, tama ka, hindi na dapat kita isinama dito. Sa totoo lang, nagalit siya. Hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit hiwalayan siya ni Isabela. Basta bigla na lang itong nagpasya na pagod na itong maghintay sa kanya, kaya gusto na nitong kumawala. At sa totoo lang, nang marinig niya yun, parang bumagsak ang mundo niya. Hindi lang para sa kanya ang mga sakripisyo niya sa Australia, para ito sa kanilang kinabukasan. 1 buwan na lang sana ang hinihintay niya bago siya umuwi, at sa pag-uwi niyang iyon, sana'y yayain na siyang magpakasal ng dalaga. Sa kabila ng lahat, sinubukan pa rin niyang ayusin ang kanilang relasyon, kahit wala siyang ideya sa dahilan ng paghihiwalay nito. Nagmakaawa siya ng ilang buwan upang maibalik ang kanilang pagmamahalan, ngunit tila napakatigas na ng puso ni Isabela. Kahit anong pakiusap niya, hindi na siya pinapakinggan. At kahit labag sa kanyang kalooban, pinili niyang palayain ito, lalo na't nagmamakaawa na rin itong itigil na ang relasyon. Ano pa ba ang laban niya kung ayaw na nito? Come on, bench, nagtatanong lang naman ako, halakhak ni Sofia, na nagdala ng atensyon mula sa kanilang mga kasama. Nakita pa niya ang pag-irap ni Danica sa gilid. Lower down your voice, Sofia. Baka marinig ka nila at isipin nilang hindi pa ako nakakapag-move on. Lalo namang natawa si Sofia, ngunit mahina na lamang iyon. Bakit? Totoo naman ba? Hindi ka pa nakaka-move on?
Kaya nga salubong na salubong ang kilay mo ngayon, eh. Stop it, Mon. Please, pakiusap niya habang pabalik na sina Isabela sa kanilang table. Nagkibit-balikat si Sofia at natahimik. Hindi na siya umimik pa at bumaling kay Jasper, nakinig sa mga kwento nito habang palihim na sumusulyap kay Isabela. Sa ilang taon ng kanilang pagkakaibigan ni David, ngayon lang siya nainis dito na kung wala lang sila sa party, kanina pa niya ito nasusuntok. Kung nakamamatay lang yung selos, kanina ka pa bumulagta dyan, asar sa kanya ni Sofia. What? Sa kunot pa lang ng noo mo, halatang halata ka na agad, Marco. I don't know what you're talking about, Sofia. Pero imbes na maniwala, tinawanan lamang siya ni Sofia. Hindi bagay sa'yo maging sinungaling, mahuhuli ka kaagad. Halata naman. Nausisa si Jasper. Bakit kasi hindi ka kumilos dyan at gawin mo na ang dapat mong gawin, ha? At ano naman ang pwede kong gawin, ha? Ginawa ko na lahat ng pwede kong gawin, Sofia, pero ayaw niya pa rin, kaya bakit ko pa ipipilit? Nagkibit-balikat ito. Bakit di mo subukan ulit ngayon? Malay mo, iba na ang maging resulta. Don't give me false hope, Sofia. I'm not giving you false hope, Marco. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko, at bilang isang babae, alam ko kung kakaiba ang tingin ng kapwa ko babae sa isang tao. At sa nakikita ko, gusto ka pa niya. I call bullsh*t on that, Sofia. Wala kang idea kung paano niya ako pinagtabuyan noon at ayawan kahit hindi ko naman alam kung anong dahilan para makipaghiwalay siya sa akin, kaya sigurado akong wala na talagang pag-asa, sagot niya. Then why don't you start it by knowing her reason for breaking up with you? Trust me, Bench, mahal ka pa niyan, pilit pa ni Sofia. Napatingin siya kay Sofia, nag-iisip sa sinabi nito. Tama si Sofia, wala siyang ideya kung anong totoong nangyari kung bakit bigla na lang nakipaghiwalay sa kanya si Isabela. Kaya marahil iyon ang dapat niyang unang alamin, ang dahilan nito para makipaghiwalay ng walang paabi. Kaya naman, para magkaroon siya ng pagkakataon na may sagawa ang plano niya, sinubukan niyang makapasok sa kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Hindi naman naging mahirap iyon para sa kanya, lalo na sa mga credentials na mayroon siya. Malaki ang naitulong ng kanyang karanasan sa Australia upang mabilis na matanggap sa pinapasukan ni Isabela. Samantala, halos manginig ang buong kalamnan ni Isabela nang makita kung sino ang nasa harap nila ngayon. Magre-retire na kasi ang dati nilang marketing head at ipinakilala nito ang magiging kapalit nito. Sa dami ng pwedeng pumalit, si Marco pa. I'm Marco Del Castillo, your new marketing head, pakilala nito sa sarili. May sinabi pang iba si Marco, ngunit halos hindi na niya maintindihan ang mga iyon dahil mas dinig niya ang tibok ng kanyang puso. Kung noon ay natiis niya nang makasama ito sa isang lugar sa loob ng isang araw, ngayon, sa tingin niya, hindi na. Ang totoo, hindi pa siya okay. Hindi pa siya handa na makita ito araw-araw. Bumati ang mga kasama niya kay Marco, habang siya, hilaw ng ngiti lamang ang kaya niyang ipakita. Isa-isa namang nagpakilala ang mga kasama niya, at nang siya na ang dapat magpakilala, kailangan niyang humugat ng malalim na hininga para lamang hindi manginig ang kanyang boses. Ah, Isabela Sarmiento po, sir. Tumango naman si Marco sa kanya bago ito bumaling sa mga kasama niya at ngumiti ng matamis. Nice meeting you all, guys. I am thrilled to work with you. Hindi na naging mahaba ang pagpapakilala ni Marco sa kanila dahil inaya rin ito agad sa loob ng opisina ng dati nilang marketing head para mag-turnover ng mga gawain. Kay Marco, gwapo niya rin no, bigla na lamang sabi ni Mabel, kasamahan niya sa trabaho, nang makabalik na sila sa mga pwesto nila. Ha, si Sir Marco, Kako, ang gwapo no. Tapos ang katawan, Diyos ko, ang hot. Hilaw na napangiti siya kay Mabel at tumango na lamang. Gusto sana niyang sabihin na mas hot si Marco pag walang damit, pero syempre, hindi niya yun pwedeng sabihin. Wala namang ideya ang mga kasamahan niya sa trabaho tungkol sa personal niyang buhay, lalo na sa mga naging nakarelasyon niya. May girlfriend na kaya yan si Sir, tanong pa ni Mabel, pero nagkibit-balikat na lamang siya at nag-focus na sa trabaho kahit gustong-gusto niyang sumagot ng oo, at marami pang iba. Mabilis namang tumakbo ang oras, at sa kanyang pagkamangha, kumurap lang siya at lunch na agad. Let's go, tanong agad sa kanya ni Lee, ang pinakamalapit niyang kaibigan sa opisina. Tumango naman siya dito bago tumayo sa pagkakaupo. Saan tayo?
May kakabukas lang na bagong restaurant dyan sa tapat ng building natin. Gusto mo ay try? Tanong din sa kanya ni Lee. Pwede rin. Tayong dalawa lang ba? Pwede naman, pero mag-aya na rin siguro tayo ng iba, wika pa ni Lee sa kanya. Tumango ulit siya bago bumaling kay Mabel. Bel, magla-lunch out kami ni Lee. Sama ka? Tanong ni Mabel, may ngiti sa kanyang mukha. May baon ako, sagot niya, sabay ngiti. Tsaka baka maging abala pa ako sa date nyo. Asar nito sa kanilang dalawa. Akala kasi ng mga kasama nila ay manliligaw si Lee sa kanya, kahit na ang totoo ay magkaibigan lang talaga silang dalawa. May gusto na kasing ibang binata si Bel at isa pa, hindi rin siya handa na makipagrelasyon. Kakain lang kami ng tanghalian, Mabel, hindi kami nagde-date, paliwanag ni Lee, na tila nagtatangkang ipagtanggol ang kanilang samahan. Sos, ayaw nyo pa kasing aminin na may something sa inyong dalawa. Hindi naman namin kayo ichichismis, dagdag pa ni Lee, na may halong biro. Oo nga, at saka single naman kayo pareho, kaya ano pang hinihintay nyo, gatong ni Brian, isa pang kaopisina. Hindi nga kasi, dinay-dinay pa niya, pero sa totoo lang, naguguluhan siya sa mga sinasabi nila. O siya, Isabela, huwag kayong mag-alala. Bagay kayo ni Lee. Sigurado akong maganda at gwapo ang magiging anak nyo once. Hindi nga kasi, naputol ang sasabihin niya nang bigla na lamang kumalabog ang pintuan mula sa opisina ng manager. Sabay-sabay silang napalingon doon at nakita ang nakangisi na si Marco. Oops, sorry, Anito, bago lumipat ang mga tingin nito sa kanya. Matatalim ang mga tingin nito, ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Problema nito, bulong niya sa sarili. Tara na nga lang kami. Ayaw naman ata nilang sumama, wika ni Lee sa gilid niya. Hinawakan pa siya nito sa braso upang hilahin. Lakas talaga ng asar ng mga yun, dagdag pa ni Lee habang papasok na sila sa elevator. Hindi naman siya makaimik dahil kasabay nila si Marco. Nasa likod nila ito at sa nakikita niyang refleksyon nito sa pinto ng elevator, alam niyang ang talam ng tingin nito sa kanya. Tinaasan naman niya ito ng kilay bago inirapan, ngunit mas lalo lamang sumama ang tingin ni Marco sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Honest niya sa sarili. Hindi na lamang niya pinansin pa si Marco at binalingan na ulit si Lee hanggang sa makababa sila sa lobby at hanggang sa restaurant na sinasabi nito. Mabilis namang lumipas ang araw, at halos may 2 linggo na rin si Marco bilang marketing head nila. Sa totoo lang, hindi niya maiwasang mamangha sa galing nito sa trabaho, ngunit masyado din itong strike to kaya naiinis din siya dito. So, Friday night dinner out, aya ni Mabel sa kanilang lahat, puno ng sigla. Pass, sagot naman niya agad, tila nagmamadali. Hoy, kami walang magpapasko, sambat ni Alex, na tila nagtataka. May nakaset na kasi kaming mga college friends nung nakaraan, kaya hindi na ako pwedeng maka-atres, paliwanag na lang niya. Umaasa na mauunawaan nila. Sakto namang lumabas si Marco mula sa opisina nito, kaya pati ito ay naayaya rin ng mga kasama niya. I'm sorry guys, but I already have plans with my friends tonight, sabi nito. Ay, ganun ba, sir? Sayang naman, gusto ka pa naman namin sanang makabanding, wika pa ni Mabel. Dismayado ang mga ito pero wala na yatang tatalo sa pagkadismaya na nararamdaman niya dahil ibig sabihin nun ay makakasama niya ito mamaya sa gala nila ng mga kaibigan niya. Pasensya na, next time na lang siguro, dagdag pa ni Marco at agad naman na sumigla ang mga kasama niya. Sure yan, sir, baka mamaya hindi ka na naman sasama at ang dahilan mo na naman ay may lakad kayo ng girlfriend mo kaya hindi ka pinayagan ng girlfriend mo, usol pa ni Alex. Hindi naman mahigpit yun kaya sure na hindi ako pagbabawalan nun, sagot pa ni Marco at kung hindi niya lang kaharap si Lee ay kanina pa siya napairap. May sinasabi pa ang mga kasama niya kay Marco pero hindi na niya pinansin yun. Nagligpit na lamang siya ng mga gamit niya. Ikaw, babae, kailan ka naman sasama sa amin, ha? Si Bryce, isa rin sa mga kaopisina niya, nang bumaling sa kanya. Pag sa bar ang punta nyo, gaga ka talaga. Hindi nga kami pwede sa bar, strict ang mga jowa namin, sabi naman nito. Bakit ito? Wala namang jowa pero bawal daw sa bar, turo niya kay Lee. Siraulo ka talaga, Camila, sagot naman ni Lee bago siya nito hinatak paalis sa kumpulan ng mga kasamahan nila. Natawang nagpatianod naman siya dito.
Kilala niya kasi ang gusto nito at alam niya rin kung paano nagsusumikap si Lee na mapasagot ang babae na yun kahit tila suntok sa buwan ang sitwasyon nila. Galingan mo kasing panliligaw para mapasagot mo na si Miss Ma'am. Ilang taon ka nang nanunuyo doon pero hanggang ngayon wala pa ring resulta, bulong niya pa kay Lee, inaasar ito lalo. Bibig mo naman, Camila, baka marinig ka nila, ma-issue pa kami, suwi naman ito sa kanya. Sus, paano kayo maiso kung hindi ka man lang makalapit sa kanya? Basta, mapapasagot ko rin yun. Sige lang, mangarap ka lang, Lee, mukhang yan lang naman ang dahilan kung bakit ka bumabangon sa umaga, pang-aasar niya sa kaibigan. Ikinawit naman agad ni Lee sa leeg niya ang braso nito bago siya isiniksik sa kilikili nito at ginugulgulo ang buhok niya. Sira ulo ka talaga, Camila, ani pa nito habang tawa naman siya ng tawa. Hindi naman maiwasang mainis ni Marco sa eksenang nasaksihan niya. Kung pwede niya lang ilipat ng department si Lee, matagal na niyang ginawa. Sumasakit kasi talaga ang mata niya tuwing nakikita niya itong kasama si Camila at hindi pa nga siya nakakapag-move on sa casual na sayaw sa gitna ng dance floor na parang walang bukas kung sumayaw ito kaya bago pa man siya makapag-isip ay agad na siyang tumayo para kunin si Camila sa dance floor. Hoy, Bench, saan ka pupunta? Tanong ni Jasper sa kanya pero hindi na niya ito pinansin pa. Sumugod na siya sa dance floor at walang paabi na pinulot si Camila sa kinatatayuan nito. Inilagay niya ito sa balikat niya na parang isang sakong bigas. Agad namang nagpumiglas si Camila sa balikat niya pero hindi yun nagtagal dahil alam niyang lasing na ito at hindi na rin niya ininda pa ang suntok nito sa likod niya. What the hell, Marco? Sigaw ni Danica sa kanya. I'm bringing her home, Danica. Sagot niya lang dito bago ito tinalikuran. Diretso lang ang lakad niya palabas ng bar at kahit ilang beses pa siyang tinawag ng mga ito ay hindi na siya lumingon pa. Natigil lamang siya sa paglalakad nang marating na nila ang kotse niya. What's wrong with you, Marco? Sigaw agad sa kanya ni Camila. Nabubulol pa ito at napipikit-pikit dahil sa kalasinggan. Ikaw, Camila, anong pumasok dyan sa kokote mo para maisipan mong makipagsayaw ng malaswa doon sa gitna ng dance floor, ha? Ano na naman? Saw, ano naman sa akin? Talaga ba akong tatanungin mo niyan? Tinatanong ko nga, sino ka ba, ha? At ano ba sa tingin mo ang karapatan mong makialam sa buhay ko? Wika ni Camila sa kanya. Lasing na ito pero nagagawa pa ring makipagsaya. Iuuwi na kita, wika na lamang niya. Ayaw nang patulan pa ang galit nito lalo na't galit din siya. Hindi ko kailangan ng tulong mo, kaya kung mag-isa. Kaya mo, ni hindi mo na nga may dilat ng maayos ang mata mo. Sagot niya kay Camila bago ito pinasakay sa passenger seat ng sasakyan niya. Hindi naman naging madali yun lalo na't napakatigas ng ulo ni Camila ngunit hindi siya nagpatalo. Ang tigas-tigas pa rin talaga ng ulo mo, anya bago ito binuhat para maisakay sa loob ng sasakyan niya. Nagpupumiglas naman si Camila pero hindi na niya ito hinayaan pang makatakas. Sinuutan niya agad ito ng seatbelt bago siya gumapang papunta sa driver seat galing sa passenger seat at dahil di niya alam kung saan nakatira si Camila simula nang maghiwalay sila ay sa kanyang bahay niya ito diniretso. Pagdating naman sa parking ng condo tower niya ay kailangan niya ulit buhatin si Camila dahil tulog na ito. Gin-icing lang niya si Camila nang nasa loob na sila ng unit niya para painumin ito ng tubig. Stay here, Camila. Kukuha na lang kita ng tubig at huwag mo nang subukang takbuhan ako dahil sinisigurado ko sa iyong hindi ka pa nakakalayo na huli na ulit kita. Baylang niya kay Camila kahit alam niyang imposibleng makatakas pa ito sa kanya. At kahit binawalan niya ito ay nagmamadali pa rin itong makabalik. Laking ginhawa na lamang niya na makita itong nandoon pa sa kanyang sofa, nakasandal at nakapikit ang mga mata. You cannot sleep yet, baby. We still need to talk, anya habang sinasandalan ito ng tubig. Tinulak naman siya palayo ni Camila, mukhang nahimasmasan na ito at handa na ulit makipag-away sa kanya. Don't call me that, I will call you whatever I want, sagot naman niya tapos ay marahang tinapak ang ilong nito gamit ang daliri niya. You're such a womanizer, Marco del Castillo. Napataas naman ang kilay niya sa sinabi nito. Womanizer, really? Kailan ko ginawa yun, ha? I'd deny mo pa talaga, ha? I saw you and your mistress with my own two eyes, Marco. You saw me. Kailan yan? Napangisi naman si Camila bago siya nito sinampal. Di inamin mo rin yung totoo. Wala akong inaamin na kahit ano, Camila.
Tinatanong ko kung kailan yang sinasabi mo dahil kahit minsan hindi ko naisipan na humanap ng iba, paliwanag niya. Liar. You're such a freaking liar, Marco del Castillo. Nakakakulo ka ng dugo, supalpal pa nito sa kanya. Mukhang nahimasmasan na talaga ito dahil tila naging agresibo na si Camila. I'm not lying. Alright, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, ha? I don't know, maybe a lot or the whole time we were together. Hindi ko alam kung naging totoo ka ba sa akin kahit minsan, sagot naman nito at halos maduraj ang puso niya na makitang unti-unting pumapatak ang mga luha nito. I never lied to you, Camila. I am too in love with you to even think of other women. Sa'yo lang at ikaw lang ang gusto kong makasama, sabi niya habang pinupunasan ang mga luha nito. Liar. No, I'm not. Kailan ba kasi yun? Did you go to Australia to see me, ha? And you saw me with someone. Sigurado ka bang ako yung nakita mo? Because honestly, I never invited anyone to visit my apartment kaya pwedeng nagkamali ka lang, paliwanag niya. So sinasabi mong nagsisinungaling ako, ha? Na nag-iilusyon ako, umiling siya. No, it's not like that. Ang sinasabi ko lang ay baka hindi naman talaga ako yung nakita mo na. Baka ibang tao yun at akala mo lang ako. How can I be mistaken when you were wearing the coat I gave you that day, huh? What coat? Yung niregalo ko sa birthday mo, napangisi naman siya sa narinig. Natatandaan niya na ang sinabi nito at talagang nagkakamali nga ito dahil ang sinabi nitong nakita nito ay ang roommate niya. It was Marco, baby, he borrowed my coat, ani niya. Hindi makapaniwala na 3 taon ang nasayang dahil lamang sa maling nakita ni Camila at gustuhin man niyang magalit dahil mas pinili nitong hiwalayan agad siya kesa ang kumprontahin tungkol sa nakita nito ay wala na siyang magagawa. Tapos na yun kaya mas mabuti pang ayusin na lang nila kung ano ang meron sila ngayon. Barrow jerk, sinungaling ka talaga. Kilala kita, Marco. Hindi ka basta-basta nagpapahiram ng gamit kung kani-kanino lalo pat galing sa akin. That's true. Pero anong magagawa ko kung basta na lang niya kinuha yung gamit ko nang hindi nagpapalem? Di ba't nakwento ko sa noon na may ganong ugali si Marco na nangunguha lang ito ng gamit ko na hindi nagsasabi, natigilan naman si Camila, siguro ay napapaisip na sa sinasabi niya. Can we please stop arguing now, baby? Suyo niya kay Camila kaya lang ay nagalit lang ulit ito sa kanya. Walang yaka, talaga, tigilan mo ako, Marco, ha, sampal pa nito sa kanya. Natawa naman siya at walang paabang hinayla si Camila pabalik sa kanyang dibdib at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. I'm sorry for upsetting you but I swear baby, I never cheated on you. I cannot do that, suyo niya pa ulit kay Camila bago ito pinatakan ng halik sa kanyang pisngi. Ramdam niya ang pag-iinit ng katawan ni Camila sa ginawa niya kaya ipinagpatuloy niya lang yun mula sa leeg nito ay tumaas ang halik niya hanggang sa likod ng tenga, pisngi at hanggang sa maabot niya ang labi nito. Mas lalo naman siyang ginanahan ng gantihan ni Camila ang mga halik niya. Gosh, I miss you so much, bulalas niya bago inihiga si Camila sa kanyang sofa. Tumayo sa saglit para magtanggal ng kanyang pang-itaas bago bumalik kay Camila at muli itong hinalikan. Galit ka pa rin ba? Tanong niya pa habang pinapaulanan ng halik ang leeg nito. Bench, imbis ay daing ni Camila sa kanya. Yes, baby. I want more please. More? Tanong niya. Yes, let's go to your room please, makaawa pa nito sa kanya. Are you sure? Paninigurado niya habang naglalakbay na ang kamay niya sa katawan ng dalaga. Kahit kailan ay hindi niya pinilit sa ganitong bagay si Camila. Ngunit kung tatanggi man ito ngayon sa gusto niyang mangyari, pakiramdam niya ay mahihirapan siya na tumigil lalo na't miss na niya si Camila. Yes, please, I want you, tugon niya bago tumayo. Binuhat si Camila papasok sa kanyang kwarto. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Camila nang magising kinabukasan na nasa pamilyar na kwarto siya. Kabisado na niya ang kwarto ni Marco dahil halos dito na siya tumira nung hindi pa sila naghihiwalay na dalawa at ngayon nandito na naman siya. Ilang taon pagkatapos silang maghiwalay at talagang nagbigay sa kanya ng heart attack. Ngunit ang makita si Marco na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi habang mahigpit ang yakap sa kanya. Oh God, bulalas niya bago sinubukang kumawala sa bisig ni Marco ngunit bago pa man niya yun magawa ay nagising na ito. Where are you going? Where do you think? Ha?
Sagot naman niya bago nagmamadaling pinulot ang mga damit niyang nakakalat sa sahig ng kwarto ni Marco bago siya tumakbo papasok ng banyo para doon magbihis. You're so screwed, Camila. Anong pumasok sa kokote mo? Ba't mo pinatulan ulit si Marco? Kastigo niya sa sarili habang nagmamadaling inayos ang sarili. Pagkalabas naman niya sa banyo ay nakita niyang nakabihis na rin si Marco at naghihintay sa kanya sa kama nito. Let's talk, bungad nito pero umiling na agad siya. Wala na tayong pag-uusapan, Marco uuwi na ako. Wala talaga ba, Camila? Nag-usap na tayo kagabi, di ba? Well, clearly I'm drunk, we're drunk kaya paano mo naisip na naaalala ko kung ano man ang pinag-usapan natin kagabi, ha? Hindi makapaniwalang napanganga naman si Marco sa sinabi niya. Pagkatapos ng nangyari sa atin kagabi, ano nga bang ibig sabihin ng nangyari kagabi? Di ba wala naman? Kaya isipin na lang natin na masyado tayong lasing kagabi kaya nakagawa tayo ng pagkakamali, sagot naman niya bago ito tinalikuran para lumabas na ng kwarto nito. I wasn't drunk, Camila, and you're sober kaya paanong naging pagkakamali ang pareho naman nating ginustong mangyari? I'm just sober, okay. Pero hindi ibig sabihin nun na nasa tamang pag-iisip na agad ako, Marco. Ni hindi ko nga matandaan kung anong nangyari kagabi at mas gugustuhin ko pang isipin na pinagsamantalahan mo ako, wika niya. Hindi naman nakasagot agad si Marco kaya nagsalita na lang ulit siya. So please, let's just forget that this ever happened. Tinalikuran niya ito pagkatapos nun at dirdiretso nang umalis sa kondo nito. Sa totoo lang, tandaan niya lahat ng naging usapan nilang dalawa ni Marco kagabi ngunit takot siyang paniwalaan yun kaya mas gugustuhin na lamang niya na magpanggap na walang alam. Mabilis namang lumipas sa mga araw at hindi na niya inisip ang nangyari sa kanilang dalawa ni Marco kahit ilang beses pa itong sumubok na kausapin siya sa opisina man o sa tuwing may hangout sila ang magkakaibigan. Laking pasasalamat din niya na hindi ito mapilit kaya hanggang ngayon ay wala pa ring nakakahalata sa ugnayan nilang dalawa. Saan tayo? Wika ni Lee nang sumapit ang kanilang lunch break. Sa kantina na lang siguro. Ikaw ba? May gusto ka bang kainin na iba? Balik na tanong naman ni Lee sa kanya. Wala naman pero parang gusto ko ng dim sum, aniya. Dim sum na naman. Kakakain lang natin ng ganun nung isang araw. Nag-ibit balikat naman siya sa kaibigan. Nagke-crave pa rin ako ng dim sum. Crave? Crave ano ka? Buntis, hirit nito sa kanya. Alam naman niyang inaasar lamang siya ni Lee pero bigla na lamang kumabog ng malakas ang puso niya dahil sa sinabi nito. Gamit ang nanginginig niyang mga kamay ay mabilis niyang dinukot ang kanyang cellphone para i-check kung anong date na ngayon at laking gulat na lamang niya na makitang mahigit 2 linggo na siyang delayed. Shit, bulalas niya. Gulat naman na napabailing sa kanya si Lee. Anong nangyari? Hindi niya alam kung dapat niya ba itong sabihin kay Lee pero minabuti na lamang niyang huwag na. Imbis na nagpaalam na lamang siya dito na hindi na muna siya sasama mag-lunch dahil may nakalimutan siyang gawin sa opisina. Nagtataka man, hinayaan na lamang siyang umalis ni Lee lalo na't nahatak na ito ni Mabel. Pagkaalis naman ng mga ito ay madali siyang pumunta sa katabing pharmacy store ng opisina nila at bumili ng 5 pregnancy test kits. Pagkatapos nun ay mabilis siyang bumalik sa office nila para gamitin ang dalawa sa mga yun. Oh my God, bulalas niya nang makita ang 2 linya sa 2 kit. Nanginginig siya at umiiyak dahil libo-libong posibilidad na agad ang tumatakbo sa utak niya lalo na nang bigla na lamang bumukas ang pintuan ng banyo sa pantry. Doon kasi siya pumunta dahil alam niyang wala ang mga kasama niya ngunit nagkamali siya dahil nandoon pa pala si Marco at ito pa ang nagbukas ng pinto ng banyo. Hindi naman halos makahinga si Marco sa nasaksihan niya nang pasukin niya ang banyo kung nasaan si Camila. Papunta na sana siya sa kantina nang makita niya itong tumatakbo papasok sa kanilang pantry at dumiretso sa banyo ang balak niya, sana ay hintayin ito sa labas. Ngunit nang marinig niyang humahagulgol ito mula sa loob ay hindi na siya nagdalawang isipan na pasukin ito. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong sa kanya ni Isabela. Ngunit wala dito ang atensyon niya kundi sa 2 pregnancy test kits na nakalatag sa sink. Kinuha niya ang mga yun bago siya bumaling kay Isabela. You're pregnant? Tanong niya. Umiling naman ito at inagaw ang hawak niyang pregnancy test kits. Hindi, kay Rosa yan. Kay Rosa, bakit nasa sayo kung ganun? Pinatabi niya yan sa akin. Gusto niya kasing i-surprise si Carl kaya pinatago niya na muna sa akin, paliwanag ni Isabela.
Pero ayaw niyang maniwala, kilalang kilala niya si Isabela, dahilan para malaman niya kung kailan ito nagsisinungaling at kung kailan hindi. At sa nakikita niya ngayon, alam niyang nagsisinungaling ito. This is yours, Anya. Hindi na sa akin yan, Marco. At bakit naman ako gagamit ng ganyan, ha? Really, ha? But mahigit isang buwan na rin simula nang may mangyari sa atin, taas kilay nitong sagot kay Isabela. At base sa reaksyon nito, sigurado na siyang nagsisinungaling ito. This test kits is yours and you're pregnant with my baby, siguradong saad niya. Pero umiling lang ulit si Isabela. You're wrong, Marco. Hindi ako buntis, talaga. Anya sabay kuha ng hindi pa nagagamit na test kits. Mag-test ka para malaman natin. Bakit ko naman gagawin yan, ha? To prove me wrong, Isabela, sagot niya. Hindi nga ako buntis, Marco. Patunayan mo nga sa akin kung hindi. Si Mila, kilala kita. Alam ko ang mga kilos mo kapag nagsisinungaling ka kaya huwag mo nang subukan pang ipilit yang sinasabi mo. Wala akong papatunayan sa'yo, Marco. Kaya please lang, tigilan mo ako. Layuan mo na ako. Halos matawa naman siya sa pinaghalong inis at frustration. Talaga lang, ha? Gusto mo bang hintayin nating lumobo ang tiyan mo para mapatunayan natin kung talagang hindi ka nagsisinungaling, Isabela? Pero panay pa din ang iling ni Isabela. Hindi nga sabi ako buntis eh. Umalis ka na nga. You think you can get rid of me just because you're denying that you're pregnant with my baby, nanliliit na mga mata na sabi niya pa dito. Hindi nga sabi ako buntis, Marco. Ba't ba ang kulit mo? Natawa naman siya. Sige, ipilit mo pa, Isabela. Tingin mo ba hindi ko talaga gagawin ang sinabi ko? I was stay here until your stomach shows kung buntis nga ako. Ano naman sa'yo yun, ha? Putol ni Isabela sa sasabihin sana niya. Nagsimula na rin itong umiyak dahilan para mabago niya dito. Humakbang siya papalapit dito at pinunasan ang mga luha nito habang tinatahan ito. Alam niyang hindi maganda sa buntis ang stress at pinapaiyak. Ayaw naman talaga niyang pasamain ang loob ni Isabela. Gusto niya lang talagang malaman mismo dito ang pagbubuntis nito. Ano naman sa akin, Isabela? This is a dream come true for me. Alam mong matagal ko nang pinangarap to at kung maibabalik ko lang ang oras, hindi na ako mag-a-abroad at pinakasalan na lang agad kita. May 3 taong gulang na sana tayong anak ngayon at baka may kapatid na siya, bulong nito sa kanya. Umiling naman siya at pilit na nilalabanan ang paghawak sa kanya ni Marco, ngunit kulang ang lakas niya para makawala sa mga bisig nito. Your checkmate, Isabela. This baby is mine and his or her mommy is mine too. Akin kayo pareho, mariin niyang sabi bago siniil ng halik si Isabela. Hindi naman makahinga si Isabela sa mga nangyari. Basta ang huling natatandaan na lamang niya ay nakita ni Marco ang test kit niya at pinilit na siya nitong umamin tungkol sa pagbubuntis niya, at nang mapapaamin siya nito o na sila ngayon nasa OB-GYN at pinapa-check up ang lagay nilang mag-ina. So you're 6 weeks into pregnancy, Mrs. Del Castillo, anunsyo ng OB sa kanila. Gusto sana niyang i-correct ang sinabi nito ngunit naunahan na siya ni Marco na magsalita. How are they, Doc? Healthy bang mag-ina ko at ano pong mga kailangan niyang inumin at kainin pati na rin pong bawal sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Marco sa OB nila. Sinabi naman ng OB ang mga kailangan niya mula sa mga dapat at hindi niya dapat kainin, vitamins na dapat niyang i-take, schedule ng next checkups niya pati na rin ang mga activities na pwede nilang gawi dalawa ni Marco para masiguro na healthy silang mag-ina at lahat ng yun ay isinulat ni Marco sa notes nito para daw walang makalimutan. Hindi naman niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso ngunit hindi pa rin maalis sa isip niya na mali ang ginagawa nila at mas lalong mali kung ipagpapatuloy pa nila ito. Kaya naman na makauwi na sila sa kondo niya ay sinabihan niya si Marco na kailangan nilang pag-usapan ang sitwasyon nilang dalawa. I think we should discuss our setup, simula niya. What setup? Lito naman na tanong ni Marco. Setup tungkol kay baby, kung paano ang tamang co-parenting sa kanya, paliwanag niya. Agad naman sumimangot ang noon ni Marco sa sagot niya. Co-parenting? Sino namang nagsabi na gagawin natin yan? Marco, there's no other setup here aside from us living in one roof and raising our child together, Isabela. Kaya alisin mo na agad sa isip mo yang iniisip mo. Umiling naman siya. Hindi mo ako pwedeng pilitin sa bagay na hindi ko naman gusto, Marco. At hindi mo rin pwedeng ipilit sa akin yang gusto mo. Isabela, gusto mong mag-co-parenting. Para ano?
Para pagkaitan ng anak natin ang buong pamilya. Ipagdadamot mo sa kanya ang lumaki ng hindi kasamang mommy at daddy niya sa isang bahay dahil ang ayaw mong buksan ang isip mo sa mga paliwanag ko. Kung hindi mo man naintindihan ang pinag-usapan natin nung gabi na may nangyari sa atin, pues uulitin ko, Isabela. Hindi kita niloko kahit minsan at yung nakita mo na may kalandian na ibang babae ay si Marco yun at hindi ako at kayang-kaya kong patunayan sa'yo na nagsasabi ako ng totoo, dagdag pa nito. Hindi naman niya mapigil ang mapaiyak sa taas ng boses nito. Sa ilang taon kasi na naging magkasintahan sila ay hindi siya pinagtaasan ng boses ni Marco ni hindi nito sinabayan ang galit niya at kung may nagawa man itong ikinasama ng loob niya ay mabilis itong nagsosorry sa kanya. Kaya ang marinig ito ngayon na galit ay sadyang nakakasakit at takot para sa kanya. Napabuntong hininga naman si Marco bago lumapit sa kanya para panasan ang mga luha niya. Okay. Sorry baby. Please let's make this work. Alam kong nasaktan kita dahil akala mo niloko kita. Pero pangako, wala akong ginawa na ikakasakit mo. Hindi ko makakayanan na gawin yun sa'yo. Pakiusap, nito sa kanya. Hindi naman siya nakaalma pa ang yakapin pa siya nito habang tinatahan siya. I'm so sorry Erpo kung kinakailangan na ligawan ulit kita gagawin ko, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, dagdag pa nito. Hindi naman na siya umalma dahil alam niya na kahit anong pagtataboy ang gawin niya hindi pa rin ito titigil sa ginagawa nito, lalo pa ngayong buntis siya at alam niya rin na mas makakabuti para sa kanilang mag-ina ang presensya ni Marco kaya naman ang mga sumunod na mga araw ay isa-isa nilang ipinaalam sa pamilya nila ang tungkol sa pagbubuntis niya at tulad ng inaasahan nila gulat na gulat ang mga ito nang malaman na buntis siya at si Marco ang ama. Naaalala niya pa ang gulat at tuwa sa mukha ng mommy ni Marco nang makita si Muli at maiyak pa ito nang sabihin nila ang tungkol sa kalagayan niya. So kailan ang kasal niyo kung ganun? Diyos ko, hindi ako makapaniwala na kayo rin talaga ang magkakatuluyan. Nalungkot pa naman ako nung naghiwalay kayo. Buti na lang at nahanap niyo ulit ang isa't isa, mangiyak-ngiyak na sabi ng mommy ni Marco. Hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol sa kasal ma'am, saka na lang siguro kapag nakapanganak na si Isabela, sagot ni Marco sa ina. Napakatagal pa nun anak, ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ni Isabela ha? Nakausap na po namin sila mama at papa tita, naiintindihan naman po nila na mas gusto ko po munang mag-focus sa kalusugan ni baby kaya isipin ang tungkol sa kasal, singit niya sa usapan ng mag-ina. Ganun ba? Pero magpapakasal naman kayo hindi ba? Hindi na kayo maghihiwalay ulit di ba? Tanong pa nito. Hindi naman niya malaman kung paano siya sisigat na napabelang na lamang siya kay Marco. Magpapakasal kami, ma'am. Don't worry. Alo ni Marco sa ina at kahit hindi man siya sangayon sa pagbibigay nito ng false hope sa ina ay hindi na rin niya ito kinontra pa. Kung naging kabado na sila sa pagsasabi sa mga pamilya nila doble naman ang nararamdaman niyang kaba nang ang mga kaibigan naman nila ang kailangan nilang sabihan ng tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa at para naman hindi siya ma-pressure masyado nagpasya sila ni Marco na siya na ang magsasabi sa mga kaibigan nilang babae habang ito naman ang sa mga lalaki nilang kaibigan. You're pregnant. At si Marco ang ama, gulat na tanong ni Rosa at Danica sa kanya. 6 weeks. Kumpirma niya at napanganga naman ang dalawa dahil, Don how? I mean matagal na kayong break di ba? At saka may Sofia na si Marco, Isabela kaya paanong nangyaring nabuntis ka niya, kastigo ni Danica sa kanya. We were drunk Danica, isang beses lang naman nangyari at yung kay Manak si Marco na lang yung tanungin niyo, sagot niya. Kailan niyan nangyari kung ganun? Si Rosa naman ang nagtanong. Nung nag-night out tayo nung kinuha kanya sa dance floor, tanong ulit ni Danica. Yes that night, tumatango na sagot niya dahilan para lalong mapanganga ang dalawa. He also explained what really happened in Australia and apparently I have mistaken someone else as him yung roommate niya pala yung nakita ko, dagdag na paliwanag niya. Mahal mo pa ba si Marco Isabela? Tanong ni Danica. Marahan naman siyang tumango pero nanatakot akong sumugal paano kung maisipan niyang gawing katotohanan ang maling nabintang ko sa kanya what if gusto niya lang gumanti dahil nasaktan ko siya ng sobra. Marco loves you Isabela alam naman nating lahat na ikaw pa rin ang mahal niya hanggang ngayon kahit pa dinala ni si Sofia, wika ni Rosa. But he should not have be our Sofia to us Rosa alam na natin ngayon na mali tayo ng inakala tungkol sa kanya pero bakit kailangan niya pang mandamay ng ibang tao?
Well, that is something we need to clarify to him, Danica. Sa ngayon, huwag na muna tayong mag-isip ng kahit na ano hanggang hindi pa natin naririnig ang side ni Marco. Nagawa na natin yan noon, kaya huwag na nating ulitin ulit. Sagot ni Rosa kay Danica. Pagkatapos ng sa dalawa ay sinabihan na rin niya si Lee at halos matawa siya sa reaksyon nito nang malaman na si Marco ang nakabuntis sa kanya at mag-ex pala sila nito. Seryoso ba yan? Tumango naman siya. Yes Lee, totoong totoo. Pwede mo rin tanungin si Marco para hindi ka na magduda. Hala, ang heret mo kami, sabi naman nito at hindi pa niya napigilan pang matawa. Siraulo ka talaga, ani na lamang niya iniisip kung ano rin kaya ang magiging reaksyon ng mga kaopisina nila kapag nalaman ng mga ito ang tungkol sa kanila ni Marco. Sa kabilang banda, hindi naman makapaniwala sina David, Jasper at Carl sa binalita ni Marco sa mga ito. Paano raw nangyari na magkakaanak na silang dalawa ni Isabela ngayong matagal na silang hiwalay? Paano si Sofia niyan? Pwede ba girlfriend mo yun? Tanong ni David. Kaibigan ko lang si Sofia at alam niyang si Isabela lang ang mahal ko, sagot naman niya. Kung si Isabela pa rin, ba't pinakilala mo pa sa amin si Monek at totoo ba talaga na magkaibigan lang kayong dalawa? Baka naman ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Si Ler naman ang nagtanong. Kinakailangan ko lang ang tulong ni Sofia noon para makapunta ako sa kasal ni Carl Jasper. So ginamit mo lang si Sofia para ano? Tignan kung magseselo si Camila. Si Carl naman ang digo sa kanya. No, it's not like that. I just had to have Sofia beside me para may magpaalala sa akin na tapos na kami ni Isabela. Dahil kung wala si Sofia doon baka nagmakaawa na ako kay Isabela na balikan niya ako ulit, paliwanag niya. So anong plano mo ngayon? Tanong ni David ulit. My plan is to follow whatever Isabela. Plan is hindi ko ipipilit ang gusto ko sa kanya, lalo na ngayon na buntis siya. Sana lang ay suportahan niyo kami ni Isabela, sagot niya. Syempre naman pre, alam mo naman na simula pa lang nung una ay suportado na namin kayo, sagot naman ang mga ito. Salamat mga pre. Eni sa kay Megan. Naging mabilis naman ang mga araw para sa kanila na hindi na nila namalayang nasa 5 buwan na pinagbubuntis ni Isabela ang kanilang anak, ngunit hindi naging madali para sa kanilang dalawa ni Isabela ang kanilang sitwasyon. Sobra kasi ang morning sickness ni Isabela nung unang trimester nito na halos hindi na ito makabangon pa sa higaan. Kinakailangan na tuloy nitong mag-resign sa trabaho kahit labag sa loob nito, at buti na lamang hindi naging madamo si Isabela nang hilingin niya dito na sasamahan niya ito sa hondo nito para kung sakaling may kailangan nito ay agad siyang makakatulong. Komportable ba? Tanong niya kay Isabela pagkatapos niya itong lagyan ng unan sa likod. Tumango naman ito. Ayos na, pero nilalamig yung paa ko. Napatingin naman sa mga paa niya si Marco bago ito umalis para kuhanin siya ng medyas sa drawer nito. Is this better? Tanong ulit nito pagkatapos ang suotan nito ng medyas. Yes, thank you. Sabihin mo lang sa akin kung ano pang kailangan mo. Okay, nakangiting nilinya dito bago siya yumuko at patakan ng halik ito sa noo. I love you, dagdag pa niya, at ngiti lamang ang naging tugon ni Isabela. Ng mga sumunod na araw naman ay maaga siyang gumiyak dahil araw ng check-up ni Isabela sa OB at ngayon na nila malalaman ang kasarian ng anak nila. Halos hindi pa siya makatulog dahil sa sobrang excitement. Isabela, wake up, kailangan na nating maghanda para hindi tayo malate sa appointment na natin sa OB. Gising niya pa dito pero imbes na gumising ay nagtakip pa ito ng kumot. Come on baby, bawi ka na lang ng tulog mamaya after check-up mo, dagdag niya pa, pero hindi pa rin siya pinansin nito kaya wala na siyang choice kundi ang buhatin nito paalis ng kanilang kama. Hindi naman nagreklamo si Isabela at sumiksik pa ito sa leeg niya. Antok pa ako, bawi ka na lang ng tulog mamaya pag-uwi, sabi niya bago ito ibabasa ng kanilang bathroom sink. I will wash your face, okay, palm niya. Tumango naman si Isabela habang nakapikit pa rin nito. Kumuha naman siya ng towel at basay para ipon na sa mukha nito. Pagkatapos nun ay siya na rin ang nag-toothbrush dito. Breakfast, anya pagkatapos nila sa banyo. I want pancakes already prepared it baby. Nakangiti naman yang sagot dito at pinatakan ng halik sa nooin na niya ito sa kanilang dining table para kumain. Pagkatapos naman nun ay agad na din silang gumiyak at umalis. Pagdating sa clinic ng OB nila ay sila na agad yung sumalang at halos hindi na niya marinig ang sinabi ng OB sa lakas ng tibok ng puso niya. Oh, it's a boy, anunsyo ng UB nila. A boy? Tanong ni Isabela. Yes, it's a healthy baby boy. Congratulations Mr. and Mrs. Del Castillo. Kumpirma ng Yu. Hindi naman niya napigilan ang sarili at napaiyak na siya habang hawak-hawak ng mahigpit ang kamay ni Camila. Thank you baby, thank you so much, sabi niya pa kay Camila bago ito pinataka ng mabilis na halik sa labi. Thank you din, sagot niya dito.
Hindi niya inakala na kaya silang bigyan ng nag-uumapaw na kasiyahan na tulad ng nararamdaman nila ngayon dahil lang sa nalaman na nila ang kasarian ng anak nila. I love you, Isabela. Kayo ng baby natin. Hindi naman niya alam kung paano sasagutin yun ngayon. Kung noon ay ngiti-ngiti lamang siya, ngayon ay may nagtutulak na sa kanya na sagutin na yun ngunit hindi pa rin talaga niya nagawa. May parte pa rin kasi sa puso niya na takot umasa at maniwala kay Marco. Ngunit hindi naman niya isinasarado ang kahit anong posibilidad na pwede pa silang magkaayos muli. Sa ngayon, gusto na lamang muna niyang isipin ang tungkol sa kanilang anak at saka na ang sa kanilang dalawa. Ngunit tila masyadong mahirap panindigan ang gusto niyang mangyari lalo na't ilang araw na niyang napapansin na walang laging pang itaas na damit si Marco tuwing nasa bahay ito. Noon naman ay wala lang naman sa kanya yun, ngunit ay iba na ang dating sa kanya nito. Ngayong araw, wala itong pasok sa trabaho at maghapon lang sila na nasa kondo niya at kahit anong gawin niya ay hindi niya talaga mapigilan ang mapatitig sa katawan nito. Gusto niyang sisihin ang hormones niya, pero alam niya sa sarili niya na mas malaking porsyento ang pagnanasa na nararamdaman niya ay dahil talaga sa miss na niya si Marco at masyado lamang siyang maramo para aminin yun kahit sa sarili niya. What's wrong? Pag-aalalang tugon sa kanya ni Marco. Napailing naman siya at hirap na napalunok, Diyos mio. Isabela. Maghunos dili ka nga, ang laki-laki na ng tiyan mo, nang gagawa mo pa ring mag-isip ng kabastusan. Seremonya sa sarili. What's wrong? Isabela. Umiling naman siya. Sinusubukan na magsinungaling kahit hindi na niya halos maalis sa katawan ni Marco ang tingin niya. Wala. Ano? Mainit lang kasi. Mainit nga kaya nga nag-alis na ako ng pang-itaas Nakangisi pa ring saad ni Marco. Ganun ba? Isagad mo kaya ang aircon. Sige, isasagad ko, sunod nito sa utos niya. Pinanood niya ito habang kinokontrol nito ang remote ng kanilang aircon. There must be a problem. Come on, Isabela. Ano ba yun? Why do you keep on staring at me ha? Balik ulit sa kanya ni Marco. Gusto niya sana itong supalpalin ngunit bigo siya lalo na't napadaing agad siya nang hawakan siya nito sa bewang. Marco. Yes, baby. Do you need my help? Sagot nito. Alam niyang nangaasar ito pero hindi niya talaga magawang gumanti I want you. Want what? Isabela, please. Imbis ay pakiusap niya pa. Kailangan mong sabihin sa akin kung anong gusto mo, Isabela. Paano ko yun maibibigay kung hindi mo sa akin sasabihin? Pilit pa nito ngunit may limitasyon din ang kahihiyan na nararamdaman niya dahil hindi na niya kaya pang sagutin ang tanong nito sa kanya. Nagpanik naman agad si Marco na makita niyang umiiyak ito. Sorry, huwag ka nang umiyak, suyon ito sa kanya habang pinupunasan ang mga luha niya pero hindi na niya kaya pang huminto kaya lalo naman siyang naiiyak. Natigil lamang siya nang patakan siya ng halik ni Marco sa labi. You want this? Tanong ni Marco habang paulit-ulit siyang pinapatakan ng halik sa labi. Kagat-labi naman siyang tumango. How about this? Dagdag pa nito bago siya siniil ng mas malalim na halik. Napakapit naman siya sa braso nito dahilan para pareho silang mapada ni Marco dahil sa init na hatid ng haplos na yon sa katawan nila. Pareho gusto mo sa kwarto tayo? Tanong ulit ni Marco. Parehas silang naghahabol ng hininga ngunit bitin pa rin sa halikan nila. Tumango naman ulit siya. Please. Of course, baby. Sagot ni Marco tapos ay walang kahirap-hirap siyang binuhat nito papasok sa kwarto nila. Bench. Tawag niya sa binata. Katatapos lang nilang gawin yun at nakahiga na sila, nakayakap si Marco sa kanya at habang panay ang patak ng halik nito sa kanyang noo. Napabangon naman agad si Marco at kahit madilim dahil patay ang kanilang ilaw ay alam niyang bakas sa mukha nitong pag-aalala. Bakit? May problema ba? Wala. Marco, kumalma ka muna, natatawa naman niyang sagot. Rinig naman niya ang buntong hininga nito sa tabi niya bago nito inabot ang tiyan niya. Akala ko naglilikot na naman ang makulit na to tulog na. Sasagot niya at ipinatong ang kamay niya sa kamay ni Marco. Kung ganun, ba't mo ako tinawag? May gusto ka bang kainin o kailangan mong magbanyo? Hindi, Marco, wala akong kailangan, okay. May gusto lang akong sabihin. Ano yun? Nagtataka na tanong naman ni Marco sa kanya. Pumiti siya kahit hindi naman siya nito makikita at inabot ang pisngi ni Marco. Gusto ko lang sabihin na naa-appreciate ko lahat ng ginagawa mo para sa amin ni baby at gusto ko ring humingi ng tawad sa mga pangit na bagay at salitang nagawa ko't nasabi. So,
Masyado akong nadala ng galit ko at takot ko na hindi ko na naisip pa ang nararamdaman mo. It's okay, baby. Let's just forget whatever happened in the past, singit naman ni Marco. Umiling naman siya at hinaplos ang panga nito. No, Marco, kailangan nating pag-usapan ta. Gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat ng masasakit na bagay na nagawa ko. So, you don't need ta, Isabela, but I have ta, Marco. Nagsisisi ako na mas pinili kong magpadala sa takot kaya makinig sa mga paliwanag mo. I'm sorry, baby, sabi niya pa. Isabela, I love you, Marco. I'm sorry I caused you pain. Nagulat naman siya nang bigla na lang sumubsob si Marco sa leeg niya. Ramdam niya ang pagtulo ng mainit na luha nito sa kanyang leeg kasabay ng panginginig ng katawan nito dahil sa pag-iyak. Mahal na mahal kita, Isabela. Mahal din kita kami ng baby natin, Marco. Mahal na mahal ka namin. Lalo namang umiyak si Marco dahil doon. Alam niya ang lahat ng sakit at hirap nito para lang magkaayos sila kaya hindi niya ito masisisi. Ang sakit ng puso ko, bulong ni Marco sa kanya. Ha, bakit? Sandali, tatawag ako ng ambulansya. No, no need baby, I'm just happy, it hurts, pigil sa kanya ni Marco. Bakit naman sasakit ang puso mo kung masaya ka naman pala? Because I thought na imposible nang mangyari ta. Akala ko habang buhay na lang ako maghihintay na balikan mo, nasaktan naman siya sa narinig. I'm sorry I made you think of that. It's okay now, I don't mind, sagot naman ni Marco sa kanya bago ito bumangon. Umilo ang cellphone nito dahil sa tawag dahilan para magkaroon ng maliit na liwanag sa kwarto nila at makita niya ang itsura nito. Baka importante yan, sabi niya kay Marco kahit namamangha siya sa itsura nito ngayon, gwapo pa rin ito kahit sabog ang mukha sa pag-iyak. I wish our son would look like you, dagdag niya pa. I want him to look like a male version of you, baby. Protesta naman agad ni Marco hindi pa rin pinapansin ang tumutunog na cellphone ito. No, I want him to get all your features. You're such a good sight and it would be a fascinating to see to this face Anya at muling inabot ang mukha ni Marco. Napanganga naman si Marco sa sinabi niya na wala itong ibang nasabi kundi, I love you so much, baby. I cannot wait to marry you finally. Siya naman ang nagulat sa pagkakataon na yun. You want to marry me? Oo naman pa. Bago pa ako umalis papuntang Australia at nung bago ka makipaghiwalay sa akin ay plano ka nang mag-propose hindi lang sana pakilamero si Marco baka matagal na tayong kasal at baka may mga anak na tayo ngayon. I love you, Marco. I am so in love with you, umiiyak na sabi na lamang niya. I am in love with you too. Sagot naman ni Marco bago siya siniil ng halik na malugod naman niyang ginantayhan ng gabing yun tuluyan ng natuldukan ang naging problema nilang dalawa ni Marco. Ipinangako nila sa isa't isa na kung magkakaroon man ulit sila ng problema sa hinaharap ay pipiliin nilang pag-usapan yun. Palagi na nilang pipiliin na ipanalo ang relasyon nila kesa ang sirain yun ng basta na lamang. Oh my God, bulalas ni Isabela nang makitang humakbang ng isang anak niya. Anong nangyari? Mabilis na sulpat naman ni Marco mula sa kusina. Naglalakad na si Okay, Anya sabay turo sa humahakbang na anak. Nagkatingin na naman silang dalawa ni Marco hindi makapaniwala na marunong na maglakad ang 1 taon nilang anak. Our baby started walking already, Daddy, wika niya kay Marco mang iyak-iyak naman na lumapit si Marco sa kanilang mag-ina. Don't grow fast, Elijah. Hindi pa ready sina Mommy at Daddy nito sa kanyang anak. Halos magdadalawang taon na rin simula nang ipinanganak niyang anak nilang si Elijah at ilang buwan na rin ang makalipas simula nang may kasal silang dalawa ni Marco at simula noon halos wala nang paglagyan ng kasiyahan sa kanyang dibdib. Well meron pa naman tayong isang papalakihin, Marco, bulong niya sabay kuha sa kamay ng asawa at inilagay niya yun sa kanyang tiyan, you just have to wait for 7 months for now to see it, dagdag pa niya. You're pregnant, gulat na tanong ni Marco. Tumango naman siya. Yes baby, we have our baby number 2 coming in 7 months. Oh thank God baby, bulong ni Marco sa kanya habang yakap-yakap siya. At sa lahat ng mga natutunan ni Isabela sa bawat pagsubok na pinagdaanan niya, may mga bagay siya na higit na isa sa puso mula ngayon hanggang sa dulo ng buhay niya. At una sa mga yon ay ang matutong umunawa at makinig dahil gamit ang dalawang bagay na ito ay maraming bagay na pwedeng masolusyonan kung marunong lamang tayong makipag-communicate ng tama at maayos.
Natutunan niya rin ang matutong sumugal kahit gaano man nakakatakot isipin ang magiging kinalalabasan ng kahit anong pagkakataon dahil sa realidad walang nananalo sa hindi sumusubok at hindi mo rin masabi na may natutunan ka sa buhay kung wala ka namang ginawa. At pangatlo sa maraming bagay na natutunan niya ay ang patuloy na magmahal ng hindi natatakot lalo na kung alam mo namang masusuklian ng tama ang pagmamahal na binibigay mo sa panahon ngayon ay laro na lamang ang pag-ibig piliin nating maging iba piliin nating maging isang tao na binibigyan ng halaga ang taong mahal natin at ang nararamdaman nila para sa atin dahil ang mahalin ka ng isang tao ay isang privilege na hindi mo basta-basta makukuha kahit kanino. Ang mga bagay na yun din ang gusto ni Isabela na ituro sa magiging anak nila ni Marco. Gusto niyang matutunan nito kung paano makipag-communicate ng maayos sa kapwa nito kung paano sumubok ng mga bagay na tingin niya ay makakatulong sa kanya na maging mabuting tao at higit sa lahat ay kung paano magmahal ng tama. Wakas.